Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo, mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinagurian, perlas ng silangan at gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Leo Pangonan, ay narito muli upang pangunahan ng episode 228 ng Ride On Ministry. Araw po ng Martes, November 10, 2020. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words. Ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, pinupuri ka namin, winawalhati sa mga sandaling ito, nais naming iugnay ang aming mga sarili sa inyo, O Diyos, at kami ay inyong pakapuspusin ng inyong patnugot sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at mahayag ka sa amin. Gayon din ang iyong mga salita at gayon din, Panginoon, na kami ay pagkalooban ng kasapatan ng biyaya ng inyong kaalaman at karunungan upang kami, O Diyos, ay makaunawa at makaugnay sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos, at purihin natin ang Panginoon. At medyo meron ako nakikitang sinag ng araw sa ngayon. Ibig sabihin noon ay praise the Lord at hallelujah. At pinagkakalooban tayo ng Panginoong Diyos ng talaga namang iba't ibang klase ng panahon, at ang Diyos na ito ay tunay nga naman nakakapilas natin. Yes, kaya tignan natin ang Panginoon, magtinginan tayo sa isa't isa. Yes, pagitmatay mo na yung sound. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Kaya pinupuri natin, winawalhati ang Panginoon na ito na kasakasama natin sa pagkakataon na ito. Kaya purihin natin at walhatiin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yes. Kapanatagan, maligaya ang idinulot ng Diyos Ama sa kaluluwang nagkasala na iniligtas sa parusa. Ako'y aawit gabi't araw sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Wagas na handog ng pagsuko, wagas na dahing sa pagsamo, wagas na labis ang puso, ang ihahandog ng pangako. Ako'y aawit gabi't araw sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan purihin natin walang hanggan. Wagas na gawa ng pag-ibig sa Diyos at tao'y isusuli upang malayo sa panganib at sapitin ko yaong langit. Ako'y aawit gabi't araw
sa pagpupuring walang humpay, at ang kay Jesus na pangalan, purihin natin walang hanggan. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Tunay nga naman na kapag tayo ay laging nasa piling ng ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos Ama, Banal na Espiritu, nararanasan natin ang kapanatagan. Gayon din ang kasapatan ng galak at ligayang idinudulot ng Diyos Ama sa ating mga puso, isip, kaluluwa, na nagbibigay din sa atin ng ibayong kalakasan. Ang ating pong debosyon sa umagang ito, masusumpungan po natin sa Ebanghelyo ayon sa kanyang unang panulat, unang Juan, Kabanatang 3, talatang 19 hanggang 24. At itong tatlong epistles ni John, matatapos natin ito within this week, at gayon din aabot niyan ng Lunes. Ang buong passage na ito ay meron pong kinalaman patungkol sa kapanatagan. Panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos. Hindi lamang sa harapan ng Panginoon, lalo tigit sa banal na presensya at piling ng Diyos. So that in whatever situation we have in life, we can indeed be able to appreciate life with peace, with tranquility, and with the assurance from our Almighty God na siyang nagbibigay ng kapanatagan sa bawat isa sa atin. Kay maliwanag ang mga sinasabi ni John patungkol dito, at napakaikli yung passage natin, pero malaman. Halimbawa sa talatang 19, ang binabanggit niya, dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Di ho ba ang ganda ng verse na yan? Kaya yan ho ang naidudulot ng buhay na nasa katotohanan. At kapag tayo ay nasa katotohanan, panig tayo sa katotohanan ito. At gayon din na pumapanig tayo sa inaasahan ng katotohanan. At dahil tayo ay nasa katotohanan,
nakapamumuhay tayo na malaya. Pero ang kalayaang pamumuhay natin ay merong pagsasang-alang-alang sa ninanais ng katotohanan ito na dapat na ating isapamuhay, na dapat yang katotohanan na yan ang siyang laging sumasaisip natin, sumasa puso natin, at gayon din sa ating mga paggawa sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. And of course, with that, dahil tayo ay nasa panig ng katotohanan, rest assured na kung saan ay nakakaranas tayo ng katahimikan. Sa ibang salita, kapanatagan. Saan nararanasan yan? Sa ating mga puso. Sa ating panlalim at panloob na dimension ng ating pagkatao at buhay. At gayon din na napapananatig din mismo ang ating budhi, ang ating mga isipan sa harapan ng Diyos, sapagkat tayo ay nasa piling ng presensya ng Diyos. That's why in the course of our life journey, we have that kind of awesome and amazing joyfulness deep within our hearts. No matter how hard it be, yung mga dinadaanan natin sa buhay natin, meron tayong katahimikan, kapanatagan, kagalakan mula sa ating mga puso. Kaya nga, sa pamumuhay natin sa mundong ito, tayo po ay nakagagawa ng tama. Tama ang ating mga desisyon, tama yung ating ginagawa. Because we have right life being connected with the truth, and the truth indeed is God the Almighty in Jesus Christ. Sinisikap natin na iyang tamang relasyon natin sa Diyos at sa katotohanan, nagiging right din ang ating mga thinking. Nagiging right din ang ating mga perception sa buhay at sa iba't ibang sitwasyon hinaharap natin. And of course, ang ating mga gawain, napapa-right living din tayo at right action. Dahil nasa panig tayo ng right, ng katotohanan, ng righteousness. And of course, in our continuing trust and faith and obedience to the Lord Jesus Christ, na-appreciate natin ang buhay. Na-appreciate natin ang kahalagahan dito at na-appreciate natin kung ano ang maiaambag ng buhay na ito, hindi lamang para sa sarili natin, sa kapwa natin, kundi sa kapwa-tao. Kaya nga napakahalaga yung sinasabi ni Jen, dito natin makikilalang tayo'y nasa panig
ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Budhi, sa ibang salita ay kaluluwa. At yan yung tinatawag natin na panlalim, na dimensyon ng buhay natin. Ang panloob ay yung puso natin. At yung panlabas ay yung panlabas na ating pagkatao na nagiging kapahayagan ng panlalim at panloob na estado ng ating buhay espiritual. Kaya nga sa talatang 20, sakali man, ayon kay John, tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Then verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating kalooban, panatag ang loob na makakalapit sa Diyos. Because we have the truth. We live in accordance to the truth. And the truth sets us free. And the truth abides with us, amongst us, within us. Sa halip nang maging estado ng buhay ay nasa kamalian at kabaliktaran ng katotohanan. Kung kaya't ang mga nasa panig ng kadiliman at di totoo, nauusig ang kani-kanilang budhi. Kaya nga, tayo na nasa katotohanan kapag tayo nagkukulang, nakagagawa ng hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, nakokonsensya tayo, di ba? Hindi tayo natatahimik, hindi tayo napapanatag. Pero doon sa mga sanay na gumawa ng kasalanan, nandun na sila sa pedestal ng buhay ng pagiging manhid. Hindi na nakukuha na sila'y makonsensya. But praise the Lord, hallelujah, meron din na kung saan ay dumating o dumarating sa kanilang buhay yaong pinaka sitwasyon na kung saan tinatamaan din ang budhi. At nagkakaroon ng self-examination before the sight of the Lord. At ang maganda, kung yung self-examination na yun ay mauuwi sa katotohanan para tanggapin ang kamalian, pagsisihan, at hilingin ang Diyos na siya ay biyayaan ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad. At mabigyan ng pagkakataon na siya ay makapamuhay na binago ng Diyos. And that is the ministry of the church. For us to become
an extension of the Almighty God in Jesus Christ to propagate the gospel, to share and to witness, and to bring souls to the presence of the Lord Jesus Christ in order for them to be part of His body as a whole. Napakahalaga yan. At doon sa talatang 22, sinasabi din ni John, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Hallelujah at praise the Lord. Alam niyo, kung tahimik tayo, panatag tayo, we enjoy the presence of the Lord. We enjoy the bountiness of His words. We remain in Him and in His words. Alam niyo po, nandiyan lagi yung assurance na kung saan ang bawat pagsamo, paglapit natin sa Panginoon na merong kapanatagan, ang kalooban sa harapan ng Diyos mismo. We are indeed assured na tinutugon ng ating Panginoon ang ating pagsamo, ang ating mga kahilingan. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya. Ano ba sinasabi ni Jesus doon sa bandang John 15:7? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given. And that's a fact that we can stand and claim and declare, because naroroon ang kawagasan ng ating puso at buhay Kristiyano at pananampalataya na sumusunod sa Kanya. Gayon din sa Kanyang mga kautusan, sa Kanyang mga katuruan. At ang ating mga ginagawa ay pawang nakapagdudulot, nakapagbibigay ng iba yung kaluguran sa banal na presensya ng ating Panginoon. That's why we are excited to serve the Lord. Every time we come into prayer before the Lord, ay nandiyan ang ating kagalakan. Lumalambing tayo sa Panginoon because we love Him so much. We have our so-called intimate relationship with Jesus Christ as our Lord and Savior. Kung kaya, hindi mahirap sa atin na tayo po ay sumunod sa Kanya. Hindi mahirap sa atin yung tayo po ay makipag-usap, manalangin sa Kanya. At hindi ho mahirap sa atin ang gumawa ng anumang mga bagay na Kanyang ikalulugod ng sang-ayon sa Kanyang kalooban at naisin. Because of Him, because through Him, because for Him. At dahil tayo ay nakararanas ng panatag ang kalooban natin sa harapan ng Diyos at yan ay grace ng Panginoon, sa Kanya nagmumula iyan. That's why we are indeed privileged, blessed by the Lord
because of His intimate relationship with us vis-a-vis. Kaya nga doon sa talatang 23, ang sinasabi ni John, ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Yan ang maliwanag na kanyang sinasabi. Ito ang kanyang utos. Pananampalataya, pagtitiwala, pag-ibig sa Diyos at gayon din sa kapwa. Dahil ang Diyos na ito sumasampalataya rin sa atin, nagtitiwala din sa atin at umiibig din sa atin. At wala na hong ibang opsyon diyan sa sinasabi ng kanyang utos. Undebatable utos ng Panginoon. It cannot be amended. At hindi pwedeng isinasantabi. Whether we like it or not, we have to have faith and trust in the Lord that Jesus Christ, and same is true sa kanyang Heavenly Father. And because of that intimate relationship from Him and from us to Him, we can be able to manifest the love of God in Christ to anybody. And we praise the Lord for that. That is a mandate, yan ang utos ng ating Panginoon, and we praise the Lord for that. Kaya nga ho, doon sa pinakahuling verse ng passage na ating tinatalakay, verse 24, at diyan tayo magtatapos. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos, at sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob Niya sa atin ay nalalaman natin na nananatili Siya sa atin. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Napakahalaga ang pagsunod sa punto de vista at inaasahan ng panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos. Tayo'y masunurin, tahimik tayo, panatag tayo. Makakaasa tayo na ang Diyos nananatili sa atin. Kaya it is always in the context, in the remaining and abiding with Jesus Christ, and of course simultaneously with His Heavenly Father, sa pamagitan ng pagsunod walang patid. Ganyan ho yung inaasahan ng Diyos na intimacy of relationship sa Kanya at maging Siya sa atin, at gayon din tayo sa ating kapwa. At ang tumutulong gumagabay, nagpapalakas, nag-i-inspire sa atin upang makayanan nating sumunod at manatili sa Ama, sa Kanyang anak, at gayon din manatili na tayo may ibig sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng Kanyang kaloob na Espiritu Santo na nananatili sa atin, nakapahayagan ng Kanyang pananatili sa atin. Kaya nga po napakahalaga
deep within our hearts, let us always allow the Holy Spirit of our Heavenly Father in Jesus Christ to work in us, providing us the peace of mind, the peace of hearts, the contentment, the confidence, the strength, the power of love, and to have that hope and move on sa buhay natin and continuously experiencing life to the fullest under the sovereignty of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya nga sa kanyang malabay na pakpak, sa kanyang pag-iingat, pagliligtas sa atin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa anumang hagupit at sa anumang sirkumstansya, makakaasa tayo na makakatagpo tayo, makakaranas tayo ng kapanatagan sa kalooban ng Diyos dahil Christ alone, by knowing His power, by submitting to His will, and by knowing Him intimately, well, in the quietness and trust of our existence in the Lord Jesus Christ, indeed, rest assured, patuloy natin, patuloy mo, patuloy ko, patuloy natin lahat na nararanasan ang panatag na buhay. Na buhay ang kapanatagan ng ating kalooban sa harapan at gayon din sa banal na piling ng ating Panginoon. Kaya, purihin natin ang Panginoong Diyos at umawit tayo ng isa. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and grow in storm, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God.
Yes, purihin natin ang Panginoon. At tunay nga naman na tayo po'y nakakaasa lagi. Meron tayong laging assurance of salvation. Assurance of hope. And assurance of life everlasting sa banal na piling ng ating Panginoon. And with that, hallelujah and praise the Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Kayo ba naniniwala? Sabihin niyo sa inyong mga tabi dyan ay, hoy kapatid, napakabuti ng Panginoon. Sabihin naman niya sa atin ay, hoy, ikaw rin. Napakabait ang Panginoon sa buhay mo. Yes, tignan natin ang mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Yes, ating kamag-anak, Reverend Dr. Milanio Castillo ng Iblan Christian College ng San Mateo Isabela. At gayon din ang kapatid na DSE, Reverend Ernie de la Cruz, District Supervising Elder ng Bataan South District sa ilalim ng West Middle Pack of the UMC Incorporated. And likewise, the Administrative Pastor of Beps Methodist Church, Maribeles, Bataan. Gayon din kapatid na Feli Tangonan na Espartero. At gayon din kapatid na Jaman Hazmin Lima Rivera ng Zaman Isabela. At gayon din kapatid na Pastor Teresita Arzena ng Calaugan City. Yes, pastor ito ng United Methodist Church. Gayon din kapatid na Imelda Marcos Sario from San Isidro Isabela, pero nandun sa bandang Kowloon, Hong Kong. At ganyan kapatid na Christina Bernadette Monro from Rojas Capiz, nandun din sa bandang Hong Kong. Gilbert Salakop, nagtrabaho doon sa Royal College Serbians in Ireland, pero nandyan siya sa bandang Manama, Bahrain, from Ilagan na City, Isabela ito. At ganyan kapatid na Jomel Verdadero, Ferdinand Akuba, na nandun sa bandang Saudi Arabia. Romeo Tangonan, na nandun trabaho sa bandang yes, King Khalid International Airport, Riyadh, Saudi Arabia. Yes. At gayon din kapatid na Crisel Amilagan Ganaban Tangonan, wala sa Sulana, Cagayan. Joshua Tangonan, Tuguegarao City, Cagayan. Reverend Daniel Dan Bawan ng Bethel Methodist Church, Dinalupihan, Bataan, and also educator ng Bataan State University, dyan sa City of Balanga, Bataan. Yes, gayon din ang kapatid na Ruel Quaresma Tangonan. At gayon din ang isa sa mga diakonesa ng United Methodist Church ng Bulacan, Philippine Annual Conference, Deaconess Emily Matthew Albania ng Atlag Methodist Church, Atlag, Malolos City, Bulacan. At gayon din po ang kapatid na Teresita Linda Sudario Coronado ng Tanawan, Leyte, Visayas. Kasama po natin sa Mission Church ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference. Ito po ay manggagawa doon sa ating church, Mission Church, sa Tanawan, Leyte, Visayas. At gayon din, belated happy birthday kay DSE Bishop Loreto Aspa ng Amihan, Palawan District, sa ilalim ng Palawan Methodist Regional Conference. At nakabasid yan sa Puerto Princesa City, Puerto Princesa. Yan po ang nakaabot sa atin na kung saan ay birthday po nila. Kaya manalangin po tayo sa pagkakataon na ito, aming Ama at aming Diyos, kay inang po na aming makadaupang palad. Ang mga kapatid na mga manggagawa, laiko, Panginoong Diyos, na nasa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, gayon din sila nasa iba't ibang dako sa mundong ito.
mga nabanggit na mga pangalan at gayon din sila na hindi namin kakilala pero birthday na sa araw na ito. Gayon din, Panginoong Diyos, ang mga nagpapasimula ang kanilang birthday sapagkat mga sanggol sila na ipinanganak sa araw na Diyos. Dalangin po namin na patuloy po na inyong kasamahin ang mga anak mong ito, ang kanilang mga buhay, pamilya na kinabibilangan, sa mga manggagawa, sa kanilang mga ministry, leadership, at iba pang mga pinagkakabalahan. Gayon din sa mga laiko, Panginoong Diyos, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw, Panginoong Diyos. Tunay nga naman na kailangan nilang inyong presence, ang inyong paghahari, ang inyong patnugot, upang sa kanilang mga kaabalahan na paglilingkod at paggawa, Panginoong Diyos, ay sila po'y napatuloy na nai-inspire, napapalakas, na-challenge, at gayon din, Panginoon, na sila po ay nabibiyaan ng inyong tagumpay. Kaya nga ho, marami pang mga birthday ang daratal sa kanilang mga buhay at pamilya. With your awesome blessing, Panginoong Diyos, with your loving care and protection, safetyness over them all. And of course, with all the encouragement, sustainability of your strength, of your power, of your grace, of your blessing, of your wisdom and knowledge, Panginoon, and your ways and means on how they can be able to make it. Everything, Panginoon, underneath, sa lahat po ng kanilang mga duties and responsibilities, ministries and mission that they're doing currently and the coming days and beyond. Lord Jesus Christ, manatili po na malusog ang kanilang mga pangatawan, na sila pinagpapala mo, Panginoong Diyos, mailayo sa anumang sakuna at virus, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, magi ang mga sanggol na ipinanganak. Nang sila'y lumaki na makakilala sa inyo, magkaroon ng takot at sila, Panginoon, ay darating ang araw na sila'y makakakilala na Ikaw ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Bless them all sa poder ng kanilang mga magulang. At gayon din, Panginoong Diyos, na sila magkaroon ng bright future someday, somehow. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa lahat po sa kanila na nagdiriwang ng birthday. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. At atin po silang awitan sa pagkakataon na ito. Yes. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran,
naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Yes, hallelujah at praise the Lord. At ano kaya ang kanilang mga handa sa panahon ng kanilang kaarawan? Yes. Sana ho makapiling natin sila, no po, ano? DSE Ernie de la Cruz at Bishop Loreto Aspa, ano bang handa ninyo dyan sa pagkainan? Yes. At sa lahat pa sa inyo na nagbe-birthday, yes. Sana nga matikman natin, ano? Kahit purihin ng Panginoon yung mga 2 meters na height ng cake. At talaga naman, yes, napakahaba na lamesa na punong-puno ng pagkain. Hallelujah, praise the Lord. Let them enjoy their life to the fullest while celebrating their respective families with their family. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya nakikisa tayo, palakpakan po natin lahat po na nagse-celebrate ng kanilang birthday. At ganyan masaya nakasama din nilang kanilang mga pamilya. I-cheer natin ang kanilang mga pamilya. Hallelujah, praise the Lord. At talaga naman kung kayo po ay magbe-birthday ng inyong kaarawan sa buhay, please type it. Parating ninyo nang kayo po ay mabati, may panalangin at maawitan. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya mag-birthday lamang po kayo. Enjoy ang buhay ninyo, ano man ang age ninyo. Basta yung age ninyo ay hindi po yung AID is, kundi talagang kayo pinagpapala ng edad. Ano man ang edad ninyo, sabi nga ng isang pilosopo, age doesn't matter. As long as matter doesn't age. Kaya purihin ang Panginoon. Yes, mula sa kapatid na Vilma Domingo ng kanib ng Pansol Methodist Church dyan sa bandang Pansol, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Salamat sa iyong pagpapahatid ng balita na kung saan ang ating pong ipinapanalangin na Helen Milanes. Yes, siya po ay sumakabilang buhay na at mas maganda na ang kanyang kinaroroonan sa ngayon sa banal na piling ng Panginoong Diyos. Kaya nga po ang Ride On Ministry, tayong lahat ay pinaparating po natin ang ating pakikisang damdamin po sa buong pamilya ng mga Domingo at Milanes. At sila po ay ating pong ipanalangin, aming Ama at aming Diyos. Salamat po sa naging buhay, paglilingkod at serbisyo ng kapatid na Helen Milanes, Panginoon, sa kanyang pamilya. At gayon din, Panginoong Diyos, sa iglesia at gayon din sa bayan at sa lahat ng kanyang nakadaupang palad. Salamat po sa legasya ng kanyang buhay, Panginoong Diyos. Marapatin po na inyo pong ipagkaloob ang banal na kaaliwan ng iyong Santong Espiritu sa buong pamilya. At gayon din, Panginoon, ang karampatang kalakasan na kanilang mararanasan, Panginoong Diyos, at gayon din ang iyong biyaya at pag-asa, Panginoon. Lord Jesus Christ, pagpalain mo silang lahat, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Yes, amen at amen sa banal mong pangalan. At ngayon ay aming pong pinagkakatiwala ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu at kaluluwa sa inyong pangangalaga dyan sa iyong kaharian. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa Panginoon. Kaya kapatid na Vilma Domingo, please extend our regards to the whole family Milanes. At gayon din sa pagkakataon na ito ay bagaman napakalayo ang lugar. Yes, dyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Ang mag-asawang Rogelio Velasco Tambanillo and Mrs. Mary Joy Villar Tambanillo, na kung saan ay requesting to
rededicate their new tricycle color red number 9. Yes, nakita ko doon sa kanyang pinorward sa messenger na talagang pulang-pula, kulay pula. At ang ganda yung disenyo ng tricycle. At parang isang maliit na sasakyan. Kaya sa pagkakataon na ito ay join me in dedicating this new tricycle color red number 9. Di ho ba merong kanta na apartment of number 9? Merong kanta na ganyan eh. At ipinaparating natin ang ating congratulations at pakikisang kagalakan sa pamilya ng mga Tambanilyo diyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Kaya taas po natin ang ating kamay sa kanila. Malayo man sila pero nandun ang presence ng Panginoon. Ang anumang meron tayo kasamang ating buhay, lahat yan ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay nagsisilbing mga stewards ng Panginoong Diyos. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa buong pamilya ng Tambanilyo dyan sa Tagbilaran City, Bohol, Visayas. Sila po ay mga mananampalataya. Sila po, Panginoong Diyos, ay merong passion, desire, and commitment na kung saan ay makabili ng lupa at makapagpatayo ng pananambahan dyan sa bandang Bohol, Visayas. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na loobin mo ang kanilang ipinapanalangin, Panginoon. Palaay mo rin ang kanilang kasalukuyan na trabaho bilang mag-asawa, bilang pamilya. Nang ito, Panginoong Diyos, ay lulupang lumago at maging matagumpay. At higit sa lahat na maingatan sila sa araw-araw at sa tuwi-tuwi. Salamat, O Diyos, sa bagong pagpapala na pinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Ang bagong tricycle color red number 9, Panginoong Diyos, na kung kaan sabi ng misis, ay very sentimental and important ang numero 9 sa kanila. At gayon din ang kulay red, na nagsisimbolo ng kulay ng dugo ng puso. Hallelujah, praise the Lord. Sumisimbolo ng init ng pagmamahal at sumisimbolo din ang iyong dugo, O Jesus, na dumaloy para sa kaligtasan namin. Unto thy hands, O Heavenly Father, in Jesus Christ, itinatalaga po namin ang bagong tricycle na ito, Panginoong Diyos, na kanilang magagamit sa kanilang pagpasok sa trabaho at pag-uwi at gayon din sa iba pang mga gampanin nila, Panginoon, bilang pamilya. Ingatan mo ang sakyan na ito sa bawat himaymay ng partes. Lord Jesus, ingatan mo sila sa bawat paglalakbay. Pagpalain mo at pangunahan ang magmamaneho. At gayon din, Panginoon, ligtas mo sila sa anumang kanilang nasa salubong, sa kanilang mga nakakasabay sa paglalakbay at gayon din ang mga sakyang nasa likuran, Panginoong Diyos. Ingatan mo sila sa pamagitan ng Holy Spirit, na sila'y mag-aapayapanan pa, Panginoon, sa tuwi-tuwi na, upang sila'y ligtas palagi at sila'y magtatagumpay lalo sa kanilang mga gampanin, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon, at atin nga hong palakpakan ng pamilya Tambanilyo at congratulate ang kanilang bagong red color na tricycle. Yes, number 9. Hallelujah at praise the Lord. At i-cheer natin ang kanilang mga pamilya. Yeah! At sabi ko nga sa misis niya, kailan ko ba masasakyan yung sasakyan na yan? Sabi naman ay kapag pumunta ka na dito, Bishop. Kaya panalangin ko sa kanila ay kapag sila ay nakabili ng lupa at maitatag ang kanilang church niyan, ay sana ay ating pong ma-witness
Sapagkat dati ho ay lingkod din ng Panginoon to at natigil sila. Pero nandun pa rin yung talagang init ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. And of course, aalalayan natin sila kung paano ang church na ito ay may tatayo dyan sa bandang Tagbilaran City, Bohol, Visayas. For the glory of the Lord and for the furtherance of the gospel. My dear friends in the Lord Jesus Christ, ang COVID-19 update sa araw na ito sa Pilipinas ayon sa Department of Health at gayon din sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine. Meron na pong total cases sa Pilipinas ng 398,449. Samantala sa buong mundo kasamang Pilipinas, total cases 51,212,241. Kaya manalangin po tayo sa pagkakataon na ito. Magipag-intercede po kayo, aming Ama at aming Diyos. Malungkot man kami na marami pong tinamaan ng COVID-19. Pero anong magagawa namin, Panginoong Diyos, sa panahon na ito kundi sila ilapit sa inyo? Sa diwa ng panalangin, Panginoon, na lahat po sila na nasa pagamutan, quarantine facilities, ang iba nasa tahanan, na inaaruga ng kanilang pamilya at gayon din ng mga pagamutan at mga medical essential frontliners na patuloy naman, Panginoong Diyos, na aming ipinapanalangin bilang inyong kinatawan, Panginoon, na mga churches, church workers at mga kaanib mo, Panginoon, sa buong mundo. Masa kami, Panginoong Diyos, na sila po ay pagpalain mo, na dulutan ng complete healing and recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos, at matugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwi at sila'y mapanatag din ang kanilang mga kalooban. O aming Diyos, aming Ama, patuloy mo sila, Panginoon, na alalayan sa tuwi-tuwi na, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na napakarami pong mga kapatid, Panginoong Diyos, na nasa panahon ng karamdaman at sila po ay aming ipinapanalangin. Di man namin matukoy lahat ng mga pangalan. Lord Jesus Christ, batid po ninyo. Ang asawa ng kapatid na Rolando Mariano, dyan sa bandang Mindanao at gayon din ang kanilang anak, dyan sa Novaliches, Sitog, Caloocan. Meron din silang pinagdadaanan na karamdaman, Panginoong Diyos, gayon din ang kapatid na Lily Borromeo, dyan sa bandang Nagilian, Isabela. Gayon din ang kapatid na Evelyn Rosalia Castillo dyan sa bandang Solano, Nueva Vizcaya. Deaconess Noemi Sanchez Pascayo, Casio ng United Methodist Church, yan po sa bandang Isabela, Panginoon. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Jerry Roberts dyan sa West Virginia, United States of America. Ang kapatid na Florida Estrada Gamoso ng Quezon, Isabela. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Alfredo Yaquitin, Reverend Rodolfo Hintalian ng Palawan. Ang gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Joel Dantes Emerito Barrientos ng Dinalupihan na Bataan. Reverend Marvin Solayo de Leon ng Manena, United Methodist Church, San Luis, Pampanga. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Norid Bibat ng Cebu, Visayas. Ang kapatid na Vicky Angeles na nasa Ace Hospital ng Quezon City, Yoli Caco ng Valenzuela City. O aming Ama at aming Diyos, gayon din po ang kapatid na Jaime Reyes, brother ng Lay Minister Leonora Dato ng Dubai. At gayon din ang kanyang mga kakilala, Karina Roman ng Los Angeles, United States of America, Binter de O'Connor, at gayon din ang kanyang lolo, Faustino Bong Silva, ng Abukay, Bataan, at gayon din ang kapatid na Rohelyn Liaban, Panginoon, na meron pong breast cancer. Gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Lali Sebedo ng Project 7, Quezon City, Merla Sembrano, ng Imos City, Cavite, at gayon din, Panginoong Diyos, ang mga kakilala
ng kapatid na Digonis Ruth Tumicos, dyan sa bandang Mindanao, Baby Akira Joy Magat, Jocelyn Sagan Lisondra, Charito Grabino, Lucy Enriquez. Gayon din ho ang Nathaniel Sagan ng Malabon City, Metro Manila, Leti Lacandaso ng Marilao, Bulacan, Remigio Nunan ng Sito Balanga, Bataan, pero nandyan sa isang home care center sa Quezon City. Aming kamanggagawang diaconal minister, Maria Rosana Salibalot ng Gift Methodist Church, Calawag, Quezon. At sa lahat pa, Panginoon, Diyos na merong pinagdadaanan na lumang klaseng karamdaman, Panginoon, lahat po sila ay inyo pong personal nakatagpuin sa panahon na ito, maging sa araw-araw, Panginoong Diyos. Patuloy po na ikintal sa kanilang mga isipan at puso, Panginoon, na hindi sila nag-iisa, kundi naririyan ka lagi sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na nagpapadarama ng iyong malasakit, ng iyong pag-ibig. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, ay ang inyong may pagkakaloob na lubos na kagalingan at kalakasan. Maayos na pangangatawan at kalusugan, Panginoon, ay matanggap nila, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na matugunan ang kanilang mga financial na pangangailangan, Panginoong Diyos, sa araw-araw. Ingatan po sila, liligtas, Panginoong Diyos. At totally na sila, Panginoon, ay makabangon na at makalalaya na sa COVID-19, Panginoon. We praise your holy name, Panginoong Diyos, sapagkat marami pong kinakasangkapan nyo sa panahon na ito. For the flattening of the curve of COVID-19, global pandemic, Panginoon, wherever, in this planet, in this world, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang mga pamunuan ng bawat bansa, simula sa presidente hanggang sa bawat mamamayan, at sa bawat sectors, kagawaran, mga komisyon, at gayon din ng mga iba't ibang mga hanay, Panginoong Diyos, in the government, in the three branches, judicial, executive, and judiciary. At gayon din, Panginoong Diyos, mula sa national hanggang sa mga rehiyon, sa bawat lalawigan at sa lahat ng mga lungsod at munisipalidad at mga barabarangay at mga pamilya, the smallest unit in the society, Panginoong Diyos, and all the existing schools, churches, at lahat ng mga gumagampan ng tungkulin, mga pinagkatiwalaan mo, mga iniluklok. Lord Jesus Christ, sa buong mundong ito, Panginoon, ay pagalingin mo. Pagalingin mo lahat ng tao. Pagalingin mo lahat, Panginoong Diyos, ng isipan at puso. At baguhin, Panginoon, ang buhay ng bawat tao, Panginoong Diyos, upang mabuhay na panatag ang kalooban sa iyong harapan at gayon din sa iyong banal na presensya at piling. Lord Jesus Christ, pangkabuhayan para ho sa lahat ng nawalan ng kabuhayan. Matanggap ang mga nag-a-apply sa trabaho, Panginoong Diyos. At sa mga sa trabaho na, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. Lord, ibangon mo ang bansang Pilipinas, lahat ng bansa sa buong daigdig, na kung saan, Panginoong Diyos, makayanan lahat anumang problema sa terrorism, sa insurgency, at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga illegal drugs, sa problema ng corruption, at sa iba pang mga problema, gayon din sa kaayusan at pangkapayapaan, Panginoong Diyos, sa buong mundo at sa bawat bansa. We pray, Panginoon, sa kaakibat na kalunasan nito, Panginoong Diyos, upang sa ganon ang bawat mamamayan, bawat leader at bawat mubuo ng bawat bansa sa buong mundo ay maging matapat sa katotohanan at gayon din sa kapayapaan, kaayusan, at gayon din sa katarungan na kaloob mo, Panginoon, and also ang larangan po ng righteousness na inaasahan mo. We pray, O Heavenly Father,
for spiritual revival and reawakening for all nations, for all people sa buong mundong ito, Panginoong Diyos. Walang labis, walang kulang, Panginoon. Let this world, Panginoong Diyos, every place, Panginoon, ay maging luklukan ng iyong kabanalan, ng iyong paghahari, at ng iyong banal na kalooban at naisin, Panginoong Diyos. Ito ang aming panalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Yes, Amen sa Panginoon. Ang total death sa Pilipinas ay umabot na po ng 7,647 at sa buong mundo kasama ang Pilipinas ay umabot na po ng 1,268,491. Yes, Lord Jesus Christ, we indeed commit and entrust all the bodies, spirits, and souls of every person who passed away because of the COVID-19 unto your loving care and reign over them all in your kingdom, Panginoong Diyos. And of course, simultaneously, we entrust, Panginoong Diyos, ang kanilang pamilyang kinabibilangan, lahat ng mga bereaved families sa buong mundo, Panginoon, na nakaranas ng kalungkutan, Panginoong Diyos, sapagat sila'y nawalan ng kanilang minamahal sa buhay. Lord Jesus Christ, instill to their minds and hearts your comforting love. At gayon din, embrace them, Panginoon Diyos, and provide the strength, the hope, the protection, the safetyness, and of course, the blessing na kailangan po nila sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. At gayon din ang total recoveries sa Pilipinas ay umabot na po ng 361,784, whereas in the global data, kasama ang Pilipinas ay umabot na po ng 36,022,513 ang napapagaling mula sa COVID-19. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Thank you so much, Lord, Panginoong Diyos, sa walang tigil na pagkilos mo. Pagpapadarama ng iyong malasakit at pag-ibig. Lord Jesus, salamat po ng salamat sa lahat po ng mga recoveries na ito, Panginoon. Saan man sila naroon sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, we continuously pray for them all. Na kung saan, Panginoong Diyos, ay totally at patuloy na silang magaling na magaling. At sila'y malaya na sa virus na ito. At Lord Jesus Christ, please, we beseech you, Panginoon, na hindi na po manumbalik sa kanilang katawan ang virus na ito, Panginoong Diyos, kundi tuloy-tuloy na, Panginoon, na sila ay magaling na, malakas na at maayos na ang kanilang pangangatawan at kalusugan, Panginoon. Lord Jesus Christ, bless them all, including their families, gayon din sa lahat ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Panalangin namin, Panginoong Diyos, na marami pa, Panginoon. Marapatin niyo, O Diyos, lahat ng may karamdaman ay pagalingin po ninyo lahat. Lord Jesus, pagalingin mo ang aming mga isipan na nagagulumihanan. Pagalingin mo ang aming mga pusong naapektuhan ng alulumbay. Pagalingin mo, Panginoong Diyos, ang aming mga thoughts, ang aming mga desire, ang aming mga hindi magandang asa at gawi sa buhay na ito, O Diyos. Lord Jesus Christ, may you continue na ikaw, Panginoon, ang siyang inspiration at kalakasan namin.
At gayon din, Panginoon, sa anumang personal and family prayer request namin, O Diyos. Lord Jesus Christ, please hear them all. And provide, O Lord Jesus Christ, the necessary resolution, Panginoon. And of course, your blessing upon us all. Tulungan mo kami sa buong araw na ito sa lahat ng aming gawain. At gayon din, Panginoon, sa mga darating na mga araw, O Diyos, sa lahat po ng aming gagampanin. Maramdaman namin lagi, O Diyos, ang inyong presence, ang pagkakaloob mo ng kagalakan, inspiration at gayon din ng kalakasan, Panginoon. Lord Jesus Christ, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Gawad mo sa amin, Panginoong Diyos, ang inyong pagpapatawad at paglilinis. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa inyong banal na presensya at harapan. At kami, Panginoon, ay patuloy na maging kasangkapan mong mabisa sa mga pinagagawa mo sa amin, Panginoong Diyos, upang mapalakas, mahamon ang mga iba, Panginoong Diyos, na nangangailangan sa inyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon, at palakpakan po natin lahat po na pinagaling. At gayon po ang lahat po ng mga kinakasangkapan ng Panginoong Diyos sa panahon na ito at sa mga darating pang panahon. Palakpakan po natin sila lahat. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din higit sa lahat ang ating Panginoong Diyos na hindi tumitigil sa kanyang pagkikisa sa atin, sa kanyang pagkilos at paggawa na mabuti. Talaga naman dakilang kanyang katapatan, nararapat lamang na siya ay ating pong saladuhan at pasalamatan at purihin at palakpakan. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Yes, kumusta ho ba kayo mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? At kumusta bang kalagayan nyo dyan? Saan man kayo naroon? Kumusta bang buhay? Kumusta ba yung mga pinagkakabalahan nyo? At kumusta ba yung mga plano ninyo? Mga ministry, yes. Ang mga ginagampanan nyo sa araw-araw. Kumusta naman ang health nyo? Kumusta naman yung mga prayer request yun? Natutugunan ba? At kayo ho ba'y napapanatag sa araw-araw at maging sa tuwit-wina? Yes. Ang Ride On Ministry, yan po ay ipinaparating po sa atin with our thanksgiving and appreciation sa inyong pakikisa sa bawat episode ng Ride On Ministry, lalo na sa episode 228 na yun, ito sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry, at gayon din sa inyong pag-view sa mga iba pang ina-upload natin na mga panalangin sa Facebook, at gayon din yung BLCT Likha Liriko Awit Ministry under the Ride On the Ministry. Purihin ang Diyos, at gayon din baka nasisilip nyo rin ang YouTube channel ng Abang Lingkod ng ating Panginoong Diyos. Thank you very much for your prayer, for your solidarity, and of course, ang ating panalanginan, malasakitan sa isa't isa. Yes, kasama natin ang kapatid na lay minister, Radato dyan sa bandang Dubai, at shout out ulit dyan. Kumusta ang iyong ministry? Kumusta ang buhay dyan? Kumusta ang pamilya mo? Kumusta bang pagtulog mo kagabi? Yes. Ang kanyang comment, blessed and beautiful Tuesday po, Bishop and Ate Jean. Yes, thank you very much, and same is true to all of you dyan. At palapakan naman natin dyan sa Dubai, ang pamilya Dato. Yes, purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At gayon din natin napakasipag na dating DSC Reverend Luis Cruz, Administrative Pastor ng Bethany Methodist Church, Administrator din ng Bethany Methodist Christian Learning Center, at isa sa ating Board of Directors ng Philippine Red Cross ng Bataan Chapter. Diyan sa Bataan, yes, Hermosa Bataan, yes, God bless Cruz family, and of course your ministry and leadership to the church and society. And shout out ulit dyan sa bandang Hermosa Bataan. Palakpakan po natin sila dyan, Cruz family. Ang
kanyang comment, good morning Bishop and family, more blessings right on ministry. Thank you very much and same to you all dyan. At ginimula sa ating kapatid na Federico Villegas Cruz. Ito po yung senior. Yes, puri ng Panginoon at kumusta. At sila po ay kaanib ng Capital Methodist Church yan sa bandang Sito Balanga, Bataan. At shout out ulit dyan at God bless sa Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay amen. Yes, amen sa Panginoon. I like that emoji of heart na kulay red na meron pong pantalizing two stars. Yes, thank you very much. At ganyan mula sa ating kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Methodist Church, Pansol Dilman, Quezon City. Yes, shout out to Labid dyan at God bless Domingo family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga po Bishop, God bless you more and your family. Yes, thank you very much. To God be the glory and same to you all dyan. At ganyan mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz, added comment, had a blessed Tuesday everyone, more blessings right on the ministry. Yes, thank you very much. At ganyan mula sa ating kapatid na Nehemias Orpiada, kaanib po ng Malabon Central United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila. Yes, hello sa inyo lahat dyan sa bayan na yan, lungsod. At God bless Orpiada family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang kanyang comment, good morning po Bishop and God bless. Thank you very much. At gayon po lahat po sa inyo dyan. At gayon mula sa ating kapatid na Sierra. Yes. Dito Orson Navarro. Yes, ang napakasipag natin laiko ng Capital Methodist Church, Sito Balanga, Bataan. Hello sa lahat nyo dyan. At God bless Navarro family. Palakpakan po natin sila. Yes. Ang kanyang comment ay pakigreet ho, Reverend yes, Ernie de la Cruz sa kanyang birthday today. Thanks ho, Bishop, more blessings right on the ministry. Yes, puli ng Panginoon at si Reverend Ernie de la Cruz, tanggapin mo ang pagbati ng ating kapatid na Corazon Navarro at gayon din ang bawat isa. And may the Lord continue to bless you all the way, including your family, ministry, and leadership, and so on and so forth. Yes. At ginimula sa ating kapatid na Erlyn C. Kayugong. How are you, my beloved sister? Diyan sa bandang Davao City, Mindanao. Praise the Lord at hallelujah. At God bless you lahat po kayo dyan sa bandang Mindanao. At pakiingatan kayo ng Panginoon at God bless Kayugong family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Yes. Ang comment say magandang araw po Bishop, God bless your ministry and your family. Thank you very much and same is true with you and to your family at sa mga pinagkakabalan nyo dyan at gayon din ng ating kapatid na very colorful and innovative in the person of Chingkok San dyan sa bandang Cebu, Visayas. Yes, House Life dyan sa bandang Cebu sa kabuuan ng Visayas. Shout out always dyan at God bless Oksan and family, ingatan kayo ng Panginoon at pagtagumpayin lahat po ng inyong mga ginagawa dyan. Palakpakan po natin lahat sila, kabuuan ng Visayas. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning all. Maraming salamat. At good morning Bishop, thank you very much. At sa lahat po ng mga different rainbow colorful emojis. Uri ng Panginoong Diyos, talaga naman, ibig sabihin niya ay talaga naman masiglang buhay. Yes. Dapat mag-move on tayo at kinakailangan na very colorful ang buhay natin sa mundong ito. Yes, thank you very much. At kita muna sa ating kapatid na Reverend Artemio Gandesa ng First Filipino Methodist Church dyan sa bandang Vancouver, Canada. Yes, shout out ulit dyan mga Pilipinos, mga workers at mamamayan ng kabuuan ng Canada. At pakaingat kayo and may the Lord continue to bless you all. At gayon din we pray for the complete the soonest time for the stoppage, elimination of this global pandemic, coronavirus disease yan sa bandang Canada at gayon din sa iba pang mga lugar sa buong mundo ito. Yes, God bless Gandesa family and your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin sila lahat. Ang kanyang comment, a blessed day everyone from Vancouver, Canada. Yes, thank you very much and same to you all dyan. At din mula sa kapatid Chingkok San, added comment, God bless
all of us with 2467 emoji of prayer. Praise the Lord. Thank you very much. At ganyan mula sa ating kapatid yes, Arias Santillan Modrigo. Parang kilala kita, nakakilala kita talaga. Ikaw ay dating staff ng Malabon Central United Methodist Church sa aking kapanahunan dyan, way back 1990 to 1994 nung tayo po naging administrative pastor dyan, yes. At nasa Batangas ka ba ngayon? Please extend my regards to your family and shout out ulit dyan sa Malabon City at gayon din dyan sa bandang Batangas na kinaroroonan nyo. Palakpakan po natin ang kabuuan ng pamilya ng Modrigo. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. At ang kanyang comment ay Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din sa ating kapatid na birthday celebrant. Ating pong binati kanina at pinanalangin, inawitan, kapatid na Teresita Linda Sudario Coronado, yes, dyan sa bandang Tanawan ng Leyte, Visayas, ang ating mission church dyan, yes. At purihin natin ang Panginoong Diyos and shout out ulit dyan sa bandang Leyte, Visayas at gayon din please extend regards sa ating mission church dyan at shout out to you at palapakan po natin dyan. God bless Coronado family. Ang kanyang comment, good morning po Bishop Lito and Ate Jean. Thank you very much and same to you all dyan at sa pamilya mo. At gayon din po mula sa ating kapatid na Deaconess Cynthia Espiritu Rigor. How are you my beloved Deaconess? Ng Galilee Methodist Church dyan sa barangay militar ng Fort Magsaysay, City of Palayan, Nueva Ecija. Yes, hello, hello sa lahat po sa inyo dyan at God bless Rigor family. Palakpakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop, a blessed day to everyone. Thank you very much and same to you all dyan. Kumusta na ang baryo militar at nagplate na ba yung curve dyan? Yes, we continue to pray for that. At ganyan mula sa ating kapatid Tafan, yes, added comment from Deaconess Cynthia Espiritu Rigor. Good morning Bishop and a blessed day to everyone. Thank you very much. Likewise po. At ganyan mula sa ating kapatid na Tafan, Deaconess Ruth Tumicos ng Magoong United Methodist Church sa bayan ng Linamon, Lanao del Norte, Mindanao. Shout out ulit dyan sa kabuuan ng Mindanao. God bless Tumicos family and of course your ministry and leadership to the church and community. Palakpakan po natin. Ang kanyang comment say good morning po sa lahat. Ma'am Jean and Bishop Leo Pangonan, salamat sa Panginoong Jesus sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin ngayong umaga and for His continued protection. Amen. Please include in your prayer that God will bless our mission activity this coming Saturday. That God will prepare and bless the hearts of the people and also God will give us good weather that this mission be a successful one. We will have a feeding and goods giving activity this coming Saturday somewhere in Iligan City, and that God's protection and guidance be upon all of us. Thanks God to our birthday celebrant on Saturday. Yes, DB, nice. Pasay will sponsor this activity. Kala ko po Pasay City. Yes, puri ng Panginoon at thank you very much for your comment. At tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, tunay nga na napakabuti mo. At gayon din sa kabalahan ng inyong mga anak, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Mindanao. Lalo na sa gawain diyan sa bandang Iligan City, Panginoong Diyos, sa kanilang feeding program. And giving of goods, Panginoon, activity, Panginoong Diyos, ay maging matagumpay po ito at makabuluhan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng kasangkot sa napakahalagang gawain na ito, Panginoong Diyos. At may parating, Panginoon, ng mensahe ng pag-ibig. Ang mensahe ng malasakit at mensahe, Panginoong Diyos, ng pagpapalakas, lalo na sa panahon na ito. Kaya pagpalain mo, Panginoong Diyos, na maging maayos po ang panahon nang ito ay matagumpay na may sakatuparan.
At gayon din po, Panginoong Diyos, na kung saan ito po ay magsilbing challenge, Panginoong Diyos, sa bawat mabiyayaan na mamamayan dyan, Panginoong Diyos, for them to come into your presence, to thank you, to praise and worship your holy name. At gayon din, Panginoon, higit sa lahat, nang lalong mapalapit ang kanilang mga buhay sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang mga manggagawa na mangunguna sa gawain na ito at gayon din ang mga laiko at gayon din ang komunidad, Panginoong Diyos, diyan sa bandang Iligan City, Panginoong Diyos, Mindanao. Panginoon, gayon din ang kapatid na kung saan ay magbe-birthday rin, nakasabay ng gawain na ito, Panginoong Diyos, sa Sabado. Yes. Debbie, Panginoong Diyos, pagpalain mo siya. Debbie, nice Pasay. At umasa kami, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang magpala sa kanya. At ikaw ang siyang manguna and more birthdays to come sa kanyang buhay na pinagpapala, ginagabayan, nakapagtatagumpay at nagiging maayos ang kanyang kalagayan, pamilya at gayon din ang kanyang kalusugan, Panginoong Diyos. At thank you so much, Lord, sa kanyang pusong wagas at bukas. At bilang sponsor ng gawain na ito, Panginoong Diyos, may you continue to bless ang kapatid na ito at gayon din ang kanyang pamilya at gayon din ang church niyan sa Iligan City and the whole of the lungsod, Panginoong Diyos. God bless Mindanao, God bless the Philippines, God bless the whole world. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoong Diyos. At palapakan naman natin sila dyan sa bandang Iligan City, Mindanao, sa kanilang napakahalagang gawain katulad niyang feeding program and giving of goods. Yes! Hallelujah, praise the Lord. At gayon din sa celebration ng birthday ng kapatid na Debbie Nice Pasay, puri ng Panginoong Diyos and shout out sa kanyang pamilya, sa kanyang sponsoring ng napakahalagang gawain na yan. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa Panginoon. At happy birthday to you. Yes, happy birthday. And may you have more birthdays to come. Yes, mula sa kapatid na top fan na Nitch Beaton. Hello, hello. Kumusta kayo dyan sa bandang Kingdom of Bahrain? Kumusta ang kalagayan niyo dyan? Kumusta ang mga Pilipinos? Kumusta ang pamilya mo dyan? At gayon din dyan sa bandang San Manuel, Isabela. Yes, ang kanyang comment. Happy day with 4 emoji of kulay pink and white with candles. Cake. Sarap niya na kapatid na Nits. Paano kayo matitikman? Kunin ko nga. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Bishop, with your family, God bless your ministry. Yes, thank you so much. Answer our prayers. Palakpakan po natin. Hallelujah. Praise the Lord. At ng Panginoong Diyos at kunin nga naman na naging maayos ng kalagayan ng ating kapatid na Alfredo Yakitin. Yes, po din Panginoon at God bless you always, Beaton family. Thank you very much for your comment at gayon din sa 4 na cake na emoji. At matagal na tayo hindi kumain ng cake. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi mula sa kapatid top fan, Minister Leonora Dato. Diyan sa Batang Dubai, added comment. Very colorful po ang polo shirt niyo, Bishop. Nag-aapoy po. Yes. Purihin natin Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Ito naman kailangan natin na very colorful tayo at very maapoy ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yes, hallelujah. Thank you so much, Lay Minister, for that very inspiring and commendable comment. Yes, purihin ang Panginoon. Ganito mula sa ating kapatid Tapan, Deaconess Rit Tumikos, added comment, birthday greetings to, yes, Deaconess Sharon Zapata, Miria Soriano, Lia Pandoro, Edna Timbal Dimain, and Eunice Xavier Gabino Soler. Isang pangalan na ba yan o dalawa? May they always have good, healthy bodies and God bless their lives mightily. Thanks for praying. God bless you too, Bishop. Thank you very much. Sa tayo manalangin.
Sa pagkakataon na ito, yes, we indeed, in gratitude, extending our greetings of birthday sa mga birthday celebrants dyan sa bandang Mindanao. Yes, tayo pimanalangin. Aming Ama at aming Diyos, kay inampon na kami po ay nagigisa sa napakahalagang birthday ng mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Nakakilala ng Digonis Ruth Tumicos, katulad po, Panginoong Diyos, ang kapatid na kamanggagawang Digonis Sharon Zapata, Maria Soriano, Miss Lai Pandoro, Panginoong Diyos, kay ni kapatid na Edna Timbala Dumain, at gayon din ang kapatid na Eunice Javier and Gabino Soler, Panginoong Diyos, sa panahon na ito ng kanilang birthday, personal po ninyo, Panginoong Diyos, na katagpuin po ang mga anak mong ito. At inyo pong ipadarama sa kanilang mga pusong bukas at isipang panatag, Panginoong Diyos, na kung saan ay kayo po'y bumabati din sa kanila. Lord Jesus, di po nawa sila makalimot na lumapit sa inyo, magpasalamat, magtalaga ng kanilang buhay sa inyo, Panginoon, with their respective families, Panginoong Diyos. Masa kami, Panginoon, na marami pang mga kaarawan, Panginoon, na dumatal sa kanilang buhay. Sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na punong-puno, Panginoong Diyos, ng kagalakan, di masayod ng damdamin limitado, Panginoong Diyos. Gayun ni Panginoon, nalipos ng ligaya na nanggagaling sa inyo, Panginoon, at gayon din ng pagpapasalamat. At gayon ni Panginoong Diyos, na puno ng kasaganan, pagtatagumpay sa lahat ng larangan ng buhay, paglilingkod, at gayon din sa kanilang mga kaabalahan sa araw-araw. And of course, sa bawat pamilya nila. Panatiliin mo, Panginoong Diyos, na malusog ang kanilang pangatawan at patuloy sila, Panginoong Diyos, na makapamumuhay, na masigla, nagtatapat sa inyo at sumusunod sa inyong kalooban. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin sa kanila na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Amen at amen sa Panginoong Diyos. At awitin nga namin natin ang mga birthday celebrants na yan. Yes. Kasama yung kanina, yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday po sa inyong lahat. Palapakan po natin sila. Hallelujah, praise the Lord. At kini-cheer natin ang kanilang mga pamilya na kinabibilangan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes, please extend my regard sa kanilang lahat. At ganyan mo na sa ating kapatid na Omeinyang Torres Cruz, kanib po ng Bethel Methodist Church yan sa bandang Barangay Magsaysay, Dinalupiang Bataan, at shout out to dyan at God bless Torres Cruz family. Palakpakan po natin sila lahat dyan, Torres Cruz family. Ang kanyang comment ay good morning po, Bishop. More power and blessing po sa inyo at pamilya. Yes, thank you very much. At ganyan po lahat po sa inyo dyan. At ganyan lahat po ng mga magko-comment pa after this live streaming. At ganyan din po na ating pong i-acknowledge din ng mga kapatid na kung saan ay nakibahagi. At ganyan din sa mga makikibahagi pa, maaabot nito itong episode na ito mula ngayon hanggang sa pagdating ng wakas ng daigdig. Yes. Puri ng Panginoong Diyos, yes, kasama natin sa episode 228, kapatid na Ronel Andicoy, membro po ng the Living Water Methodist Church sa bandang Barangay Kapkabi ng Maribeles, Bataan, at gayon din ang kanyang napakaabalang gawain dyan sa bandang Okada, Manila. Yes, Pasay City, yes, puri ng Panginoong Diyos at God bless Andicoy family and shout out to Lubid dyan. Yes, hallelujah. At gayon din ho ang kapatid na, yes, Tita Gloria Kabakungan, dyan sa bandang Mega Church ng Iglesia Methodist sa Pilipinas, dyan sa Quezon City, Metro Manila. God bless Kabakungan family clan. Yes, palapakan din natin sila lahat dyan. At kayo di pala sa ating kapatid na, yes, kamag-anak May Rose Kabakungan Salvador, dyan sa Matay Isabela.
Siya po educator at bahagi ng Iblan Christian College. And shout out to Labijan at God bless Salvador family. Pagkakita ating Panginoong Diyos. At pwede mo na sa ating kapatid Bernalise Grace Roberts ng West Virginia, United States of America. Shout out to you at God bless Roberts family. Hallelujah. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay naman na napakabuti ng ating Panginoon sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. At we praise the Lord for the sound and good internet sa panahon na ito. At gayon din, maraming salamat po sa mga nakasuporta na ating mga kasama. Yes, kapatid Jean Grace Tangonan at gayon din ang Kabiyaya, Kasiguran Domingo at gayon din ang aming anak na nandun na lockdown pa rin doon sa bandang City of Caloocan. Yes, Kerosene Shalom Tangonan at gayon din ang kanyang mga kasama doon at Tin Kaming at mga iba pa. Maraming salamat, and of course, may the Lord Jesus Christ continue to bless all of you na kung saan ay patuloy na tumatugay sa napakahalagang gawain bawat episode ng Ride On Ministry. Patuloy po kayo niingatan, pagpalain ng Panginoong Diyos at pagtagumpayin ang inyong mga buhay at patuloy na kayo po ay blinebless ng Panginoong Diyos. Tinutugunan ng inyong mga panalangin at gayon din na kayo po ay maayos lagi ang inyong mga kalusugan, pangangatawan at gayon din na kayo po ay lagi pong pinangungunahan ng Santong Espiritu at napapanatag sa inyong mga buhay, isipan at puso sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. At patuloy na dadagdagan ng Panginoon ang inyong mga buhay upang lalo pa kayong makapaglingkod sa Kanya ng lubusan na merong katapatan at pagsusumamo sa Kanya. In the mighty name of Jesus Christ, lahat, Panginoon, na naaabot ng ministry ng Ride On Ministry, saan man dako, itong araw na ito at sa lahat ng mga taon pa na darating, Panginoong Diyos, narito kami, Panginoon, bilang inyong mga anak na abala, na naghihintay sa inyong pagdating sa tamang panahon na ikaw lamang ang nakababatid, nakakaalam, O Diyos. Lord Jesus Christ, patuloy po ninyo kaming kasangkapanin na mabisa sa lahat ng pagkakataon, gamit ang aming mga talento, panahon, resources, at mga iba pa, Panginoong Diyos, for the furtherance of the gospel and of course for the upliftment and for the transformation of church and society and of people and communities, Panginoong Diyos, wherever, here, there, and elsewhere. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At atin pong batiin ang ating mga kasama dyan. Sabihin natin, peace be with you. At gayon din sabihin natin sa kanila na, oh, I love you with the love of the Lord. At gayon din ang ating pambansang pagbati sa bawat isa. Taas natin ang ating kanang kamay. Tingnan natin eye to eye ang ating mga binabati dyan. Lagyan natin ang ating kanang kamay dyan sa kaliwang dibdib natin, tapat ng ating puso. Yumuko tayo sandali at ngayon tignan natin muli sila na meron pong kasamang napakatamis at napakasarap ng ngiti mula sa ating mga labi. Yes, praise the Lord at hallelujah. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Yes. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Yes. Ang walang ngiti po sa buhay ay pikon. Yes, kung hindi tayo pikon, dapat meron tayong ngiti mula sa ating mga labi na nagbumula sa ating mga puso. Kaya praise the Lord. Ngayon, tanggapin ninyo ang napakasaganang pagpapala ng Diyos Ama. Ang patuloy na pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon Kristo at gayon din ang pakikibisan, tanglaw at paghahari ng Kanyang banal na Espiritu. Sumatin lagi mula ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. At ang Ride On Ministry ay patuloy po na ipinapaabot sa atin na kung saan ay we continue to observe and follow the health protocols as provided and mandated by the Interagency Task Force ng ating pamahalaan sa bansang Pilipinas at sa inyo dyan sa bandang bansa na kinaroroan nyo beyond the Philippines. Meron din kayong health protocols na sinusunod. And may we enjoy life to the fullest for the whole day at gayon din sa buong magdamag sa ating pagtulong. And then tayo po'y magising na maluwalhati sa kinumagahan na yes, na pogi pa rin, na maganda pa rin, panatag pa rin, nag-enjoy pa rin tayo, bagong buhay, bagong blessing, bagong opportunity, bagong pag-asa at bagong-bago na pananaw sa buhay.
Kaya puri ng Panginoong Diyos, kaya binabalik natin ang papuri sa ating Panginoong Diyos. At gayon din na kung saan ay ang Ride On Ministry. Yes, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa sa atin. Yes, at magkita-kita tayo muli mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga, Linggo, alas 10 ng umaga. Yes, kasama din natin ang ating kapatid na Tessie de Guzman, kanib po ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan. Yes, shout out to dyan at God bless the Guzman family. Palakpakan po natin sila. Hallelujah. At praise the Lord. At purihin natin ang Panginoong Diyos at gayon din mula sa ating kapatid, yes, Pastor, yes, Pastor Christian Calderon ng Iglesia Methodista ng Dinalupihan, yes, Dinalupihan Bataan. And shout out to Abidjan, please extend my regards sa ating old church dyan. At God bless Calderon, yes, Pastor Calderon, napakagaling na maggitara ito, napakagaling na umawit to. At may the Lord continue to bless you, inspire you for an inspiring and powerful ministry, yes, and leadership to the church and society you belong. Kaya God bless you and your loved ones, and of course all the members out there. Kaya palapakan po natin sila dyan. Yes, Pastor Christian Calderon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless po Bishop. Yes, thank you very much at same to you. At ito po estudyante natin dati dyan sa John Wesley Theological Seminary, Philippines, Samal, Bataan. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kaya hallelujah, at babay po sa bawat isa sa atin at purihin natin ang ating Panginoong Diyos at may we enjoy the food we have in our table at purihin natin ang Panginoong Diyos, and we continue to pray also those people na kung saan kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay ito'y mga fisherman, mga magsasaka, mga maggugulay at mga iba na kinakasangkapan ng Panginoon hanggang sa makarating sa ating mga lamesa. Kaya panalangin din natin sila, and may the Lord continue to bless them all for their lives to become victorious, successful, and of course, ng kanilang mga pananim ay tunay nga naman sagana, at gayon din na sila po ay magkaroon ng malusog na pangatawan. Kaya hallelujah, praise the Lord. Babay po sa bawat isa sa atin. Yes, hallelujah. Yes, purihin natin Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord.